sa lahi ng tao, kundi mga anghel. Kasi yung mga anak ng Diyos, yan tinatawag yan na mga anghel, tinatawag yung mga anak ng Diyos, kapatid. Babasahin natin muna ang Job 38:4. Nakikipag-usap ang Diyos kay Job. Sabi ng Diyos kay Job, ganito, "Pertena doon ang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa. Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat niyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng panulong niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan." Yung mga anak ng Diyos, sons of God, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nilalagay niya ang foundation ng mundo, nung umpisa niyang gawin ng mundo, nag-awitan sa kagalakan, umawit yung mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos yan, mga anghel engineer. Walang ibang anak ng Diyos na nag-umiiral bago pa ang tao, kundi ang mga anghel. Ngayon, yung sinasabi ni Moises sa Genesis, nang makita ng mga anak ng Diyos, implying na mga anghel yun, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, kumuha sila ng asawa nila. Nag-asawa sila sa anak na babae ng tao. Ang naging resulta, nanganak sila mga higante. Yun ang pruweba na hindi tao yung mga anak ng Diyos na yon. Nagkaroon ng crossbreed. Kaya nagkaroon ng tinatawag ng mutation. Kasi hindi naman tunay na tao yung mga anghel eh. Yung mga anghel, kumuha lang sila ng katawan tao para makapag-asawa ng mga anak na babae ng tao. Bakit? Meron ba talagang ganon? Basahin natin ang Judas, Kapitulo 1 at versikulo 6. "At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga talikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw." Ang mga anghel hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. Sa English, maganda ang pagkakasalin eh. Gaganda niya. "And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day." There were angels which kept not their first estate as a spirit, because angels were created as a spirit beings. But they kept not their own estate, their first estate, and left their own habitation. Kumuha sila ng katawan. Ang anghel kasi, hindi pwede pong kumuha ng katawan tao. Gaya nung anghel na nagpakita kay Abraham, pumunta sa Sodom at Gomora para ang Sodom at Gomora ay sunugin. Yung anghel na yun, kumuha ng katawan tao, tatlo sila. Nagpakita sila para makita sila ni Abraham. Pinakain pa nga sila ni Abraham, kumain naman eh. Eh yung katawan nilang tao na yon, hindi galing sa rasa ng tao yun eh. Hindi galing sa rasa, hindi pinanganak ng tao yun eh. Katawan yon that these angels took upon themselves by their power. Powerful kasi yung mga anghel eh. Nakumuha sila ng katawan tao, bumuo sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Kaya ang kanilang itinroduce mutant, mga higante, doon nagalit ang Diyos. Kaya ginunaw niya ang unang sanlibutan. At nang nakita lang nakarapat-dapat noon, si Noe. Si Noe, nung sabihin sa Genesis, kaya siya naging dapat, he is integral. At pagkakasalin sa English, Noah was perfect in his generation. Perfect. Yung perfect doon from the Hebrew word na ang pagkakasulat sa Hebrew, tawmin. Ang ibig sabihin, entire. Si Noe lang at ang kanyang pamilya ang natira na hindi nalahian ng mga anghel na rebelde sa Diyos. Sila lang ang entire, tawmin sa wikang Hebreo. Ang lahi ni Noe ang natirang binhi ng katakuhan na hindi natanong eh. Ng mga anghel. Yung lahat kong nalahian ng anghel, pinatay ng Diyos yun sa baha.
nang dumating ang baha sa panahon ni Noe. Kaya po yung tinutukoy na anak ng Diyos doon, mga anghel, which left their first estate, iniwan nila ang kanilang talagang tahanan dahil nakita nila yung mga anak na babae ng mga tao magaganda, kumuha ng katawan tao, nag-asawa sa mga anak ng mga tao. Kasi yung anghel hindi pwede mag-asawa sa tao kung hindi kukuha ng katawan. Eh wala namang katawang available para sa kanila na mga anak ng babae para maging kalahi sila ng human race. Eh kaya nagkaroon ng mutation, nag-produce ng giant. Mahirap na ipaliwanag sa shortcut ito pero gusto ko masagot lahat yung sa nasabi ni engineer. Sino naman daw yung 24 na matatanda sa luklukan? Ang ginagamit kong salita sa Grego, kapatid na engineer, yung presbyter. Sa English, i-translate nila presbyter. Ang kahulugan nun, translate ko sa Tagalog, matanda. Hindi ang kahulugan nun, may balbas, mahaba, tapos nakayuko na, at korbo na, hindi ganon. Yung matatanda, sa Biblia po, ang tinutukoy na matanda is an authority. An authority. Parang si Pedro, sa edad niya na 30 taon, mas menos, kasi si Kristo kumuha ng mga apostol, kaedad niya Hindi naman si Kristo kukuha ng mga apostol na kukuluban na hindi na pwedeng maglakad Ang contemporaries ni Kristo, mga kaedad niya. Si Kristo nung mangaral, 30 anyos. Si Pedro, at the age of 30, kinikilalang matanda. Sabi ni Pedro ganito, 5:1. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kakayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ngayon, ang matatandang tinutukoy sa iglesia, mga authority kagaya ni Pedro, sa matatanda sa inyo, umaaral ako, mga laga kayo sa kawan ng Diyos, sabi niya. Gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos yung mga inaaralan niyang matatanda, yung mga puno sa iglesia. Tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa edad nun, kinukonsider yun na matanda. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, nakibasa kapatid na Daniel, versikulo 2. Huwag gamatin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Si Timoteo, nung maging ministro, bata pa, hindi pa masyadong paedad. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka. Yung uliran, yun yung matatanda Kagaya ni sabi ni Pedro dun sa unang Pedro na yung mga matatanda sa inyo, maging uliran kayo ng kawan. Kaya examples of the flock. Ibig sabihin sa iglesia, kapatid, ang tinutukoy na matatanda sa Biblia, hindi ibig sabihin yung ulyanin, wala nang ngipin, nakakorbo na, hindi ganon. Ang kahulugan ng salitang matatanda, authority. Round about the throne of God in heaven, there are 24 thrones. May 24 na luklukan sa palibot ng luklukan ng Diyos sa langit. Basahin natin ng 4:4 ng Apokalipsis. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na nadaramta ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ayun, meron silang corona yung mga matatanda na yun ang pag nagbabasa na Biblia iba, ang iniisip doon, matatanda, para bang yung lola ko na malabo na mata, gano'n, wala nang ngipin, ang balate, yung
mga authorities yan